Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan ko gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ko tinatanong kung anong mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin-alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama't ina, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko na pong lahat ng mga iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo na iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot ni Jesus, pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa atin pong pagniling ngayon pong Lunes na ito, sa kapistahan ni San Ezekiel Moreno, meron po akong katanungan po sa inyong lahat sa atin pong panimula ng atin pong pagninilay. Naranasan mo na bang mawalan? Naranasan niyo na pong mawalan? At ano po ang pakiramdam ng nawalan? Nawalan ka ng pera, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng kinabukasan, nawalan ka ng tiwala. Hindi ba kapag nawalan ka, ay napakasakit, ayaw mo nang maulit. At kapag ikay nawalan, nandoon palagi ang takot. Mga kapatid, bilang tao, bilang mananampalataya, ang gusto palagi natin ay assurance, security. Gusto natin sigurado tayo. Gusto natin hindi tayo nawawalan. Gusto natin hindi tayo nauubusan. Kaya tuloy mga kapatid, sa mabuting balita natin na ito, nung tinanong nung binatang mayaman, Guro, paano ko po makukuha ang buhay na walang hanggan? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, sundin mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang makikiapid, huwag kang magsisinungaling. Ang sabi ng binatang ito, nagawa ko na pong lahat ng iyan. Pero, nung nagtanong muli si Jesus ng panibagong hamon, pues, kung nagawa mo ng lahat ng iyan, ipagbili mo ang iyong ari-arian, ibigay mo sa mga dukha, at sumunod ka sa akin. Nahirapan ang binatang mayamang ito sapagkat siya ay lubhang mayaman. Mga kapatid, hindi ba kapag po nasa atin ang lahat, napakalakas ng loob natin. Kapag nasa atin ang lahat, palagi tayo nagtataya. Minsan, nagiging sobrang yabang natin. Pero kapag ikay walang-wala, mayroong kapakayabang mukhang ihaharap para sabihin mong, nagawa ko ng lahat ng iyan, kinaya ko ng lahat ng iyan. Pero mga kapatid, sa kabila ng pagiging wala natin, sino ang nagbibigay sa atin ng halaga para sabihin nating tayo ay may halaga sa harap ng Diyos? Mga kapatid,
Hindi po ang kayamanan ang nagbibigay sa atin ng kahalagahan. Hindi po ang kapangyarihan ang nagbibigay sa atin ng saysay bilang tao. Ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, saysay, at kadahilan ng mabuhay at tunay na halaga ng pagkatao natin, ito'y walang iba kundi ang Diyos. Kaya po nung panahong walang-wala ka, hindi ka talaga nawalan. Nariyan ang Diyos para sabihin natin at sabihin sa atin na may halaga tayo. Kaya mga kapatid, kung kayo po, tatanungin ko po, kaya niyo bang iwanan ang lahat para sa Diyos? Kaya niyo pong iwan ang lahat para sa Diyos? Kaya niyong isuko ang lahat para sa Diyos? Kung tatanungin kayo ng Diyos sa mga oras na ito, kaya bang iwanan ang iyong kayamanan, ang iyong trabaho at pinagkakabalahan para sa Kanya? Para sa Jesus Nazareno? Kung hindi mo kaya, umalis ka na sa simbahang ito. Dahil mga kapatid, kung kaya mong unahin ang Diyos, kaya mong pahalagahan ng lahat, pero kung hindi mo kayang unahin ng Diyos sa iyong buhay at uunahin mo ang layaw ng daigdig, ang binibigay ng mundo, hindi mo kailanman kayang pahalagahan ng Diyos sa inyong buhay. Ito po ang tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo sa mabuting balita. Ang tao ay walang-wala at ang nagbibigay ng halaga't saysay sa atin ay ang Diyos na lumikha sa atin. Ganyan mga kapatid ang tinuro sa buhay ng santong si San Ezekiel Moreno. Isa po siyang banyaga na misyonero, Agustinian Recollect. Nagmisyon sa Pilipinas, na ordinahang pari dito sa Maynila. Naging kura paroko ng Las Piñas at sabi sa amin po sa Bulacan, sa Marilao. Pwede naman siyang manatili na dito, settled na siya. Pwede naman siyang nasa Europa na lang, mas maganda ang buhay doon. Pero bakit matapos ang 15 taon, ay nagmisyon pa siya sa Central America? Dahil mga kapatid, hindi niya nakita ang kahalagahan ng lugar para sa layaw, para sa binibigay ng mundo. Ang kanyang nakita ay ang kahalagahan ng Diyos upang ipalaganap si Kristo Jesus sa mga taong nangangailangan at sa kanyang misyon. Mga kapatid, tayo din pong lahat tinatawagan sa pang-araw-araw nating buhay. Sino ba talaga ang mahalaga? Ang binibigay ng mundo? O ang Diyos na palaging sumasa iyo? Mahalaga ang mundo, pero piliin natin ang Diyos dahil mas mahalaga siya sa mundong ito na kanyang nilikha. Mas mahalaga ang manlilikha, mas mahalaga ang lubhang dakila. Ito'y ang Diyos na palaging nagpapala. Kaya po mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, tawa tayong lahat, makita natin na ang tunay na halaga ng Diyos sa ating buhay. Nakita nawa natin ang pagpapahalaga ni Kristo na ating patubay. Makita nawa nating lahat mga kapatid, ang Diyos na palaging gumagabay at nagbibigay ng ningning sa ating pagkatao. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.